Hello Melgoers all over the world and welcome here in City of Love, Iloilo! In this episode guys, ito na yun, i-share namin sa inyo yung mga naging experiences namin mula umaga kanina hanggang ngayon gabi kung saan kami natapos. So meron na kami kaagad na first impression dito sa Iloilo City. Pero syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe yan, mag-subscribe na po muna kayo at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. Ano pang gagawin? Tara na! Go with me, Mel. I just want us to go. Drop everything and just go. Hello everyone and welcome to the City of Love, Iloilo! Ayan! Pina-practice namin yun guys. Hindi pa rin namin ma-perfect. So yeah, this is our first time here in Iloilo City. At dito natin yung sisimulan sa may Molo Church. Ito yung Molo Church guys. Ayan siya. So syempre 'di ba, famous ang Iloilo. Isa kung bakit siya famous dahil sa mga old churches. So syempre, mag-aano muna tayo, kumbaga magbibigay pugay. Oo, say a little prayer nga, 'di ba? Kada pinupuntahan namin probinsya, may mga ganun kami. Hindi naman kami religious, pero syempre, madalas namin yung ginagawa. Siyempre, iba pa rin yung nagbibigay tayo ng pasasalamat. Yes! And ang totoo, wala kaming plano, wala kaming itinerary kasi hindi naman ito yung parang hindi final destination. Final location. Ano ba? O parang gano'n. Pinakaganap natin. Oo, kasi syempre pupunta tayo ng Gigantes and of course matagal na kami excited dito na hindi pa namin nagagawa. Pupunta kami ng Isla de Gigantes. Ayan. So pupunta tayo ng inulit ko na Guimaras pala. Pupunta kami ng Guimaras and then mag-Islas de Gigantes tayo. So kaya dumaan lang tayo dito sa may Iloilo. Pag-ipayin natin na sana hindi malakas yung alon. Oo, kasi tinan nyo, ano siya ngayon, umuulan. And alam nyo guys, 2 days na kami, hindi, actually, ito na yung pang 3rd day namin. 2 days, nagpahinga lang talaga kami, as in wala kaming ginawa. Parang staycation lang siya. Kasi nga, kung napanood nyo na lahat ng vlogs namin sa may Kathmandu, grabe. So, nagpo-fully recovered pa lang ako sa may nangyari sa akin. Kaya ito kasi talaga grabe. Parang ano to yung kalabaw. Yeah. Oo, lakas ng resistensya nito. Oo, so ako talaga yung napuruhan. So, kumbaga, pagpunta namin dito sa may Iloilo, medyo may kaunti pa akong hilo, ganyan. May latak pa ng May latak pa nung sakit. So, ngayon, okay na. Kaya ngayon kami nag-decide, lumabas. So ayan, ang dami ko na namang talak. Oo, pasensya naman na. So ngayon, tara, tignan natin kung makakapasok tayo. Actually guys, eto totoo to ha. Huwag kayo magagalit sa akin. Minsan yung mga tourist spot na na simbahan, na-off ako kapag kasarado siya. Kasi di ba, hindi naman lahat ng pupunta doon sa may tourist spot, gusto lang mag-picture. Siyempre gusto rin namang mag-pray. So may mga gano'n kami napupuntahang mga simbahan. Huwag natin banggitin. Ito bukas naman siya in fairness. So yun yung maganda, yung talagang nakakapag-pray, di ba? So ito siya guys. Oh, ang ganda niya. In all fairness. So yun, natapos na tayo magdasal, kahit papaano, nakapanalangin na tayo. And baka kaya pala siya sarado, kasi meron palang renovation na ginagawa. Actually, parang kalahati ng simbahan, nire-renovate siya. So, sa front door. yes, ganoon na kasi talaga siyang kaluma. So ngayon naman, tawid tayo dun sa may Molo Mansions, and then naghahanap kami ng Pansit Molo. Kasi bukod sa may Lapas Batchoy guys kilala rin yung Iloilo for Pansit Molo. So hanap lang tayo, lakad-lakad lang tayo. Ang sarap kaya maglakad-lakad, yung walang ganap, yung wala kang sinusunod na itinerary. Guys, ayun yung Molo Church. So tumawid naman tayo dito ngayon sa may Molo Mansion. Actually ito pinipigilan na kami dito. Charot, pinipigilan na kami ng Pansit Molo. Pero mamaya na, tignan muna natin tong Molo Mansion. So actually, parang yung itsura niya naman, lang din naman. Normal. Pero yun nga kasi, iba kasi yung landscape. So parang makaluma talaga yung dating niya. Parang gano'n. Parang ito yung mga nakikita natin sa mga horror film. Ganun siya. Yung biglang may hahatak sa'yo. Oo, ganun yung itsura niya. Tapos dito sa loob, ano na siya? Tindahan na siya. Parang na siya naging tindahan ng mga souvenir items.
349 yung mga t-shirts. So gusto lagi magkaroon ng travel bags. Ay, travel pillow pala. Tapos yan, yung mga ganito, mga jeep. Ano to? 159. So, ayan siya. Pasok pa tayo. So, dito, yun nga, mga pasalubong. So, if ever bibili kayo ng pasalubong, tawid lang kayo dito sa may Molo Mansions. Pero baka mas mahal dito, guys. So, ito, 249. 249 siya. So, pagka sa mga, alam nyo na palengke, baka mga makuha niya ng 100 pesos. O, ayun lang siya. So, tara, labas na tayo, bes. So, ayan. Ito yung Molo Mansion. Tapos, nagtanong kami kung pwedeng umakyat dun sa may kabilang side. Ito dito. Pero sabi, hindi daw. Sarado daw kasi wala naman daw exhibit. So, meaning, binubuksan lang siya tuwing exhibit. So, ayan na guys. Nandito tayo sa Molo Mansion. Actually, yun pala yung itsura niya. Isip ako ng isip kasi nga pala, kagagaling lang nga pala namin sa sa may Kathmandu, sa may garden. Ano yun? Garden of Dreams. Garden of Dreams. Ayun ako, may nagpipicture na ano pa tayo. Ang tawag doon? Photobomb na. Nag-photobomber pa kami. So, oo, ganun nga siya. Para siya yung, kung makikita nyo yung, balikan nyo yun, kung hindi nyo pa napapanood, charot. Oo, doon namin sinut yung yung tips, yung mga tips ganyan, travel guide. So, ito siya. So, ganyan. Tapos, ito yung parang pinaka-mansion. So, ganun pala itsura niya. So, guys, ito na. Reporter na naman tayo. Kasi nga lakas ng hangin. At ang nakakaloka, inulan talaga kami. As in, ulan talaga. So, sakto na lang din kasi ngayon, nandito lang tayo. Kain lang tayo ng Pansit Molo. So, ito yung Pansit Molo. So, paano ko ba ito ipapakita na nakamike ako? At sa Enzo, may assistant ako. Hirap din pala na may mic. Ayan o, di ba? So, nakalimutan ko na kasi kung nakatikim na ako ng Pansit Molo. Ganito pala itsura niya. Wala pala siyang pansit. Inisip ko kasi may pansit. Yung parang ano tawag doon? May parang noodles, may parang mami. Walay pala. As in, para siyang ano yung sa may kinakain natin sa may, chowking. Ayun, parang wonton. Para siyang wonton sa may, sa may chowking. So, ayun siya. Oo. Wala pala siyang pansit. Ayan, nakikita nyo ba? Umuusok-usok pa, di ba? Okay, so titikman na natin. Una na muna na yung sabaw. Kasi grabe, bigla kaming inulan. 2 days kaming hindi lumabas, guys. Kung kailan pa kami lumabas, tsaka pa umulan, 2 days kaming parang staycation. Ay, in fairness, masarap. Wala siyang, wala siyang noodles. Pero lasang miswa siya. Tama. Parang miswa siya, no? Oo. Alam niyo yung miswa? Ganun yung lasa niya. Sarap siya, in fairness. In fairness, diba? So, tikman na natin yung pinaka, niya, laman. Ay, kung sanang natatanggal yung guys, yung mga balat-balat. Ang init. Paano ko ba ito makakain ng maayos? Kahit kailan talagang baboy ko kumain. Kami yung nag-work to eat, kami yung mga food vlog na hindi masarap tignan kumain, no? Pero masarap naman siya. Pero yun nga, as in soup na soup lang siya. Hindi siya yung tipo na mabubusog ka kasi merong noodles, ganyan. So, tamang-tama. Ngayon sa weather na umuulan. So, sakto, habang nagtatago tayo sa ulan, nagsasabaw muna tayo. Harap ko kay Enzo. Baka kala nyo kasi mag-isa ako eh. Yun si Enzo. Kamusta? Masarap. Masarap. Kaloka. Alam nito, pag kinagat mo siya, may something na lasa siya na hindi siya hindi na siya meat na meat. May flavored siya. Tsaka yun nga, alam nyo kung ano kasi yung masarap talagang. Naguluhan daw kayo sa akin. Alam nyo kung yung maganda, pati doon sa may, yun sa lapas. Ano kasi siya guys, hindi siya super flavorful. Yung saktong-sakto lang yung flavor niya, pero malinamnam. Yung kasi, ang hirap kasing hanapin nung pagkain na malinamnam, di ba? Meron kasing pagkain na ang daming flavors. Tapos, parang hindi naman malinamnam. Busog, kamusta? Sarap yung sabaw. Oo, sarap ng sabaw. In fairness, at saka nakakabusog naman siya. Kasi tayo nga, di ba, hindi naman tayo sanay na kapag
walang kanin, nakaraan natin, hindi tayo mabusog. Pero hindi naman, nakakabusog naman siya in fairness. So ngayon naman, punta tayo ng Jaro siya ng Jaro. Kasi naririnig ko parang Haro basa doon. It's J-A-R-O. So punta naman tayo doon, meron din dong simbahan. So yun naman lang yung mga pupuntahan natin. Mag-ano tayo? Magbalik loob tayo, Charo. So magkita-kita tayo kapag nasa may Haro Cathedral na tayo. So guys, finally nandito na tayo sa may Haro Plaza. And then katapat nito yung Haro Cathedral. So ayan, isa rin to sa mga gusto namin pinupuntahan. Kasi talaga yung mga locals nandito talaga sila. Ayan o, katulad yan, ang dami. Ikot natin sila. Ayan, hiluhin natin sila. So puro locals, kaya lang kasi it's 2 p.m. So ang dami tuloy. I mean, mainit. Oo, paiba-iba. Kanina nung papunta kami rito, sabi namin sa inyo, maulan. Ngayon naman, bigla namang uminat. Oh, guys, so may ganito. Ano to? Yata, traditional Oo, parang may mga... O, teka lang, baka maano tayo sa pictures nila. So, hintayin lang natin sila. Pakita natin sila. Cute, ang ganda. So, mga naka-costume sila. Nasaan ba ako? So, yan. So, ayan, mga naka-costume sila. Ang ganda. So, hindi namin alam kung meron siyang event. Oo. Baka sa Maganda siya. Mr. and Miss nila sa school. Okay. So, ito yung Haro Plaza. And then, ang alam ko, marami rin dito nagbebenta ng mga something sa paligid. Kasi gano'n naman kapag sa probinsya, yung mga plaza-plaza. Diba? So, ayan, katulad nyo, para sila mga nagpa-practice. Oo nga. Yan. So guys, eto nga lang pala, bago tayo tumawid dito sa may Haro Cathedral, isa lang sa napansin namin dito sa may Iloilo, medyo mahirap mag-DIY in terms of transportation ha. Kasi nga sabi namin sa inyo, pang third day na namin dito. Yung first day namin dito, hindi naman kami naggala, pero pupunta kami ng La Paz. So yun na lang yung example ko halimbawa. Yung sa may La Paz, from SM to La Paz, nakasakay kami ng isang ride lang. Tapos nung pauwi, wala na kami masakyan ng isang ride kasi sabi wala naman daw one ride doon. Wala naman daw Oo, labas diretso. going to SM. So, kailangan daw namin magdalawang sakay. Same thing now, nanggaling kami 'di ba sa may Molo. So, dalawang sakay din siya. Tapos merong nga doon na isa pang ang ingay ko daw. May mga turista din, papunta naman sila ng Festive Mall, Festive Walk. So, ayaw nilang sumakay kasi nga naghahanap din sila ng diretso. And then sinasabi na nga ng mga drivers na wala nga diretso. So, Or maybe kasi sa Manila kasi nasanay tayo. So yun yung sinasabi ko kay Enzo. Kasi sabi ko, kahit kasi papano sa may Manila, nasanay tayo na pa isa-isang sakay lang. Hindi tayo sanay nung kahit medyo malapit, nagdadalawang sakay. So guys, eto na yung Haro Church. So ayan, pasok din tayo dito. Eto medyo mas modern na siya. Ay hindi. Etong may ginawa kasi silang parang hagdan. Etong parang hagdan, ayan, kung nakikita nyo itong parang hagdan, parang modern na siya. So siguro dinagdag lang siya. Pero yung pinakasimbahan niya itself, yung pinakapader niya, luma na din. Pero, ang gulo, yung niya, yung ang tawag doon, kampanaryo tawag doon. So bago din, so siguro marami na rin renovation tong nangyari. So pasok din tayo rito syempre. Diba? So, gano'n naman kada simbahan, iba-iba naman talaga yung nabibigay niya ring vibe. Pero hagdanan na dalawa, punta tayo sa taas. Kasi pinupuntahan yung taas, diba? Pero syempre, silip muna tayo dito sa may simbahan. Ito na yung sinasabi ko, guys. Ganito yung mga simbahan na katulad nito, simbahan siya pero sarado siya. Ayan siya. So, sarado siya. Parang meron lang siya ditong Bes, tanggalin mo nga yung sombrero ko. Ayan. Yan, para lang makita nyo lang ha. So, meron lang siya ditong designated na lugar. Ayan. Pero, sarado yung pinakasimbahan. Ayan siya. So, parang meron ditong gate. So, ayan. Ayan yung sinasabi namin sa inyo na minsan merong mga simbahan na hindi mo mapapasukan. So, yun. So, katulad niyan, kahit yung mga locals siguro, hindi sila makapag-pray. I mean, nandun lang sila sa may designated area na yun.
Kasi hindi sila makapasok kasi nga sarado. So guys, tara na, akyat na tayo. Ito yung sinasabi namin sa inyong shrine. So ito, napaka ano sa kanila, ito sacred din itong lugar na to sa kanila. Kasi ito yung pinaka-patron nila. So ang patron nila ay si Nuestra Señora de la Candelaria de Haro. So bakit siya naging miraculous? Kasi ganito yung nangyayari. Siyempre binasa na lang namin guys ha, para hindi kami magkamali. Alam niyo no, pagdating sa history ito. So ito kasi, nakita mismo siya doon sa may Iloilo River nung mga fishermen. Tapos, hindi siya maangat kasi mabigat na mabigat. Pero, nung napag-decide nila na, ay, dali na lang natin ito sa Haro, parang something like that, bigla daw gumaang yung si patron nila na si Nuestra Señora de la Candelaria. Kaya, naging miraculous siya. And then, ito na yung naging patron nila. Dito na talaga siya nilagay sa may haro. Ano lang tayo, huwag tayo masyadong maingay kasi dito, ito na talaga, marami talaga dito nagpe-pray. Yan siya. So, ito siya guys. Ito yung patron nila. Yan siya. So, ayan na guys. Tapos na tayo. Tapos na yung pagpapanggap na Enzo. Hindi, alam nyo guys, nakakatawa kasi gusto namin maging seryoso. Kaya lang, kapag tinatry na namin maging seryoso, syempre nagpe-pray naman. Yung prayer naman, wala naman yung pinipiling lugar, di ba? Kahit naman nasa may kwarto ka, bago ka matulog, pwede ka mag-pray. Pero hindi kasi kami sanay yung nagpe-pray ka mismo sa harapan nila, ganyan. So kahit pilitin namin maging seryoso, pag nagkakatingin na kami, natatawa na kami, parang na-plastica na kami. And then, ayun nga, pinipilit namin magmukhang totoo. Wala yung talaga. So, ano na tayo? Tapos ano pa? Hanap pa kami ng history. Pagkababanggit din na namin history, gusto rin namin maging seryoso. Pero yung mukha kasi namin, parang hindi ka panipaniwala. So, kaya lagi namin sa'yo sinasabi, walay, pagdating sa may history, at saka sa mga religion, bagsak kami guys. Kaya nga nag-travel vlog kami guys eh. Para mga tips lang tayo sa pagta-travel. At saka yung own experience namin, hindi namin carry yung ganyan. Seryosohan. Oo, yung seryosohan, hindi namin carry. Pero anyways, so at least diba, nakakapunta tayo sa mga ganitong lugar. Kasi wala naman dito masyadong pupuntahan. Talagang karamihan talaga, talaga siya, mga churches talaga yung pupuntahan natin. Kaya nga ginawa namin, nag-food trip na lang kami, nag-food trip. Guys, after namin sa may Haro, maghanap pa sana kami ng isa pang pupuntahan. And then, or isang makakainan na ipapakita namin sa inyo. So para kami ngayon nalugi. Kasi isa sa may na-research namin na pinaka sikat na kainan dito yung Roberto's. But the problem is, ito, pinakasuyuan kong mag-research. Hindi naman yan na-research na today is Sunday. Sarado pala yung Roberto's. So wale, naglakad kami ng pagkalayo-layo, halos lahat ng malakaran namin sarado talaga. So nandito na lang kami ngayon sa may Socorro. So para tong Chinatown, yes. So nandito na lang tayo. Sobrang gutom na kami, Diyos ko. Lulubugan na kami ng araw, hindi pa kami kumakain. And then nakita lang namin dito, tara na, lakad na tayo. So nakita lang namin dito, marami ritong kainan. Ayan, very local. Street food, ganyan. Tapos tagal na pala namin hindi nakakakain ng yung tawag doon, yung fried chicken na nasa KFC, yes. Calya fried chicken. Yes, tapos yung kakain kayo ng rice, and then dito lang kayo kakain, nakatayo lang. So let's see, ito, meron na tayo rin nakita. See, ito, chicken. So dito na tayo, kakain tayo ng chicken. Ayan sa Enzo. Anong part gusto mo? Thai part. So dito tayo kakain kasi naabutan na tayo ng gutom. Sarado yung Roberto's. Dito tayo kakain. Mag-ano ka na lang? Lamang ka na lang? Guys, ito na yung rice natin. So 5 pesos lang to. And then bibigyan kayo ng ganitong plastic. So itong plastic na to, ito yung gagamitin yung pangkamay. Sanay naman tayong magkamay. Ito yung pinaka-gloves. Tapos, ito yung ulam natin. And then bibigyan din kayo ng, ang gulo ko no, bibigyan din kayo ng parang cup, ganito. Lalagyan nyo naman to ng suka. So nandito yung suka. Ito yung suka. So lalagyan mo siya ng suka. Ito yung suka dyan. Lalagyan mo siya ng suka. Yan. Ito na yung magiging sausawan natin. So balik na tayo dito sa isang sulok. Dito tayo kakain. Matapos ngayon, paano? Guys, ang hirap na kumain. Walang upuan, walang mesa. Nag-vlog pa kami, di ba? Kaloka. So, kain lang tayo. So, ganito lang ako. Lalabas nyo lang yung kanin na ganito. Ayan, dapat very local tayo.
Lalabas yung kanin na ganito. And then, kakamayin natin yung chicken. Sige lang po. Thank you po. Nahiya ito. Sige, bibigyan pa tayo ng upuan. And then, ito yung chicken. Sasawsaw natin dito. Sausaw natin dito. Ay, hindi pa umaabot. Ano ba naman yun? Napakapalpak ko daw kumain. Ayan. Tapos kakainin mong ganito. And then, kakagat ka. Ayan. Ayan yung, fried chicken na special. Kasi kinakain mo siya dito sa may kami street lang talaga. At ang daming taong nakatingin. Yun yung special dun. Kami na, sino ba to? Ang arte-arte, wala naman sa itsurang mukhang mayaman. Kain na tayo. Guys, andito na kami sa may festive walk. So parang mall kasi ito. So wala na kami, syogod na syogod. So oo nga pala, pagpunta nga pala dito, nakaka-happy kasi naglalakad kami, may biglang tumawag sa akin, Mel, ganyan. Tapos sabi niya, gagamitin ko yung yung promo code mo sa Klook sa may Hong Kong pagpunta namin sa July. Sabi niya gano'n. Sabi ko, wow, thank you po, nanonood po kayo sa ay, oo, belated happy birthday. O, diba? So, kakapanood niya pala, ibig sabihin, kasi kakapalabas ko palang kahapon ng birthday episode ko. And then, eto na nga, speaking of, nandito na kami sa may, ano pa nga ito? Coffee Bean. Kasi hindi matapos-tapos yung birthday ko. Meron kasi Cook and Lane na buy one take one ngayong buong birthday month ko. O, diba? So, kay ate, ang pangalan niya, nakalimutan ko yung pangalan ni ate. Sorry ate, sobrang overwhelmed kasi ko. Naalala ko lang Rhea. So, hello! So, lahat na lang. Hi sa mga taga Iloilo. Ayan, para lahat na lang. So, ayan. So, ano ba yung first impression namin sa may Iloilo? Ano siya? So, unang-una, para kaming laging nakikinig ng music. Ang ganda nung nila, nung tono nila. Speaking voice ang ganda ng speaking voice nila. Diyos ko, nasa jeep nga kami kanina, nag-aaway na pala yung dalawang driver. Hindi pa namin naintindihan. Kapag pinapakinggan nyo sila, akala nyo nagsusuyuan pa din. Ganun talaga, ganda talaga ng boses nila. Sobrang malambing. So that's number 1. Number 2, yes, I agree, malinis. Generally, malinis ang Iloilo. Tapos pangatlo, nasa may mall kasi kami na area, di ba? Nasa may SM kami, ganyan. Tapos ito, festival. Alam mo, totoo, makikita nyo, yung mga locals, parang sila, mayayaman. Oo. Hindi ko alam kung totoong mayaman sila, or the way sila manamit. Or alam nyo, yung iba, mapuputi talaga sila. Mas nagmumukha pa akong taga-probinsya. Sa bagay nga, yung Iloilo nga kasi, una, mayamang talaga siya, city. Pangalawa, city na talaga siya. So, yun yung mga first impressions namin. Ano pa ba? Ang negative side lang sa akin kahit pa paano, baka nga hindi pa nga ako sanay yung transportation talaga. Kasi wala kaming nasakyan na na one ride, lahat double ride. Tapos pag nakikita naman namin, pag pabalik kami, minsan parang paikot lang siya. So, hindi ko alam kung bakit ganun yung ruta ng mga jeep nila. Pero yun lang naman. The rest, okay na okay sa amin yung Iloilo. Magandang kickstart to. Nagsimula kami ng 2 araw na parang lang kami, staycation. And then ngayon, eto na yung nakapag first impression na kami kasi nakalabas na talaga kami. And then bukas, we're so excited kasi tatawid na tayo sa may Guimaras. And then the next day naman, papunta na tayo sa may Gigantes Island or Islas de Gigantes. Ayan, so maraming salamat po sa lahat po ng nanood. And again, sa mga taga Iloilo, ano ba yung I love you sa Iloilo? Palangga? Di palangga. Palangga ko kayo. Parang gano'n. Basta ganun. Ang sarap pakinggan ng boses nyo, promise. Parang ang sarap-sarap nyo magmahal. Ganun talaga. So, mahalin nyo lang kami. Lang kayo, manood lang kayo ng manood sa amin. Lalo na yung mga na-meet namin, yung mga nakasakay lang namin, nakakwentuhan namin, mga natanungan namin, tapos nagtanong ng mga channel namin. So, mag-enjoy na kayo sa channel namin. Okay, so magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa nating Iloilo Travel Vlogs. Bye everyone!